ginawang tila paglampaso, no, ni Sas Rogando Saso kay Karen Davila patungkol dun sa hindi mamatay-matay na issue ng fake news. Siyempre, ang ano rito, ang masakit dito, yung mga ano, no, yung mga vloggers, ano, yun yung talagang pinagbibintangan palagi na purveyor ng fake news. Kaya talagang ito talagang hindi nakatiis si Sas eh. At isa dun sa pinakamaganda rito ay yung mga ginamit na basis nitong si Sas Rogando Sasot. At isa dito ay yung mga binitawang pananalita noong speech ni ano no ni dating Pangulong Lee Kuan Yew, di ba? O Prime Minister ba ng Singapore. 'Yun. O una sa lahat syempre no, gusto ko lang batiin ano, yung mga ano no, yung mga kasama natin ano. Yan, nandito syempre. Yan. Si Eloy Macruz. Yan. Talagang walang kakupas-kupas. Yan. Etong sila Maricor Felix, Wenny Kalingasan, yan. Arcilia Senya, yan. Siyempre, ha? Talagang nga naman, talagang ano, no, yan. At gusto ko talagang makita nila yung mga comment. Yan. Okay. So, eto na nga, di ba? Ito yung mga, ano, yung naglabasang issue na talagang hindi po pwedeng ano hindi bigyan ng reaksyon sapagkat itong ginawa ni Sas Rogando Sasot ano na pag ano no, paglampaso hindi dapat palampasin. Dapat ito talagang ating pinag-uusapan, di ba? Ang tanong, dapat nga ba ha? Dapat nga lang ba na yung ginawa ni Sas Rogando Saso na paglampaso dito kay Karen Davila karapat dapat, di ba? So yan yan yung ano. Ito no. Para sa ano, panoorin muna natin. Fake news before attack the opposition. It attacked the media. Today, it is attacking the city government. Yun. It was as bad representative, except the subject of the attacks today is the president. Dati kasi fake news protected the president. Mga vlogger supporting Duterte. Oh! Unang-una, yan. Sabi mo, fake news, ayaw pinapanakin fake news. Ano ba sinabi? Nilikuan tungkol sa mainstream media ng Pilipinas noon. Widely or expressed of Filipino politicians. Politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Do you understand that? Tama. Ano dito sinabi niya? Pinagpunan ng basura ang consciousness ng mga tao. Kayo ang may kasalanan. This is evil kami. You've been disinforming the public for a very, very long time because ABS-CBN is corporate media. You are really pushing for the corporate interest of the longest isa sa mga oligarko ng Pilipinas is an historical fact. Huwag ka nang magmamahalan. What you are actually experiencing is competition. And right now, you cannot keep up. Before actually the network wars noong 90s at ganyan din ginagawa ng ABS-CBN at GMP sa isa't isa ng panahon ngayon. Sinisira yung isa't isa dahil na makukuto na takibayan. And that's exactly what they're doing right now. Sa tingin nyo ba, ambisya kami, hindi namin lang pinagagawa sa isa-isa. Right now, sinong target ninyo? Ang target nyo ngayon, yung confidential sa social media. Because we don't need millions in order to give to Filipino people, in order to convince them about what we're seeing. We only have authenticity and moisture, and it's all organic. We don't need your fake glasses, fake makeup, and fake personality, Karen. Yan.
O, di ba? Talagang napakabigat, ano? Yung tinuran ni Sas Rogando Saso, talagang ibang klaseng bumanat itong ano eh, itong international genius na ito. Talagang napakagaling, ano? Biruin mo. Ha? Talagang hinubaran niya talaga ng maskara, no? Itong mainstream media sa pamamagitan nitong si Karen Davila. At biruin nyo ha, talagang ipinamuka ni Sas Rogando Sasot kay Miss Karen Davila no, na sila kayo yung mga gumagawa ng fake news. Nilalason ninyo, tinatapunan nyo ng basura ang kaisipan ng mga Pilipino. Sino may sabi nito? Ang may sabi nito si Prime Minister Lee Kuan Yew, di ba? Binanggit niya yan eh. Binanggit ni Lee Kuan Yew yan, yung mga kataga na yan. Kaya kung baga sa ano talagang ito yung mga pinagbasihan nitong si Sas Rogando Saso, di ba? Ano yung mga sinabi ni Lee Kuan Yew na yun, di ba? Nung ano na ito no? Ito yung mga binanggit ni Lee Kuan Yew eh na nilagay ko doon sa ano no, doon sa post natin sa Facebook. Anong binanggit niya? Di ba? Ito no. The Philippine press enjoyed, ha? Ito no. Anong sabi dito na ano no? The Philippine press enjoyed all the freedoms. They failed the Filipino people. A widely partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confused and befuddled the people so they could not see what their vital interests were in a developing country. Talagang yun, ano? Alam niyo, sa totoo lang, ano, marami ng mga tao ngayon no, na nakadepende na lamang doon sa social media. Sapagkat nakikita na nila, nararamdaman na nila talaga na talagang ang mainstream media ay ginagamit. Biro mo yung pagkakasabi lamang ano nitong si Karen Davila, ha, na yung mga vlogger ito pinoprotektahan daw yung kanilang presidente. Sino tinutukoy niya? Di ba? Si Pangulong Duterte. Di ba? Sobra yung panglalason nila ng isipan ng mga tao. Como nasa kanila yung ano no, yung pre-air na frequency no na talagang pag nagbukas ka ng radyo, nagbukas ka ng TV, mapapanood, maridinig mo sila no. Samantalang sa social media, buti na lang marunong na ang taong bayan. Oy, ang aga naman nagpa abot ng pakimkim itong si Arcelia Senya. Maraming salamat, di ba? Maraming salamat sa iyo. Ito nga no, sa comment nitong si Alan no, as we weaponize tool of selective cancel culture of radicalist Commission on Human Rights, DOJ, PNP, COMELEC, mainstream media, all organized as another budol-budol movement the Philippines own. Di ba? Alam niyo, maituturing talaga na mistulang sindikato na. Sapagkat, itong mga ito talagang ginagamit na yung mainstream media. Ang ginawa pa nga nitong mga oligarko na ito, lalo na itong mga politiko no, na binibili nila yung mga network company, yung mga media entities, binibili na nila para kontrolado na nila lahat ng mga lalabas na balita patungkol doon sa kanilang mga ginagawa, doon sa kanilang mga irregularities. Lahat yan, di ba? Kaya ngayon mapapansin mo, no, ang kaibahan kasi ng social media at nitong mainstream media, ang social media direktang maririnig mo yung mga opinion, mga komentaryo ng taong bayan. Di ba? Tayo mismo, mga nagpapahayag ng ating mga saloobin. Nakikita yung damdamin ng taong bayan. Katulad halimbawa nito. Di ba? Lahat sila kampi-kampi to pin down the Dutertes and to all allies. Di ba?
Sa mainstream media ba, makakapag-comment po ng ganyan? Hindi. Filtered. Sinasala nila. Pinagtatakpan nila. Diba? Oy, may birthday ha? May birthday. Sir JM, good evening. Pa-shoutout birthday ko ngayon. Oh, si LJ Castillon. Birthday pa na yan ni LJ Castillon, no? Happy birthday sa'yo, LJ. Dumami pa sana ang lahi mo. Yan. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Yan. Kaya yung mga komento ng taong bayan, katulad ng mga ganito, no, wag na tayong magtaka. Itong administration ni Bangag, Kuting, Lisa Tanas, Tambuaya, mga sindikato talaga. Kanino galing ito? Sa taong bayan. Kagaya nitong si Arcilia Senya. Talagang yung saloobin ng mga ordinaryong taong bayan, ng mga OFW, na ipapahayag na ngayon ng direkta. Real time. Hindi na mapipilter. Sapagkat yung mga mainstream media, hindi naman natin nilalahat. Mawalang galang na doon sa mga natitira pang matitinong mainstream media katulad ng Net25 at ng SMNI, halos lahat na kapag yung mga nakukuwang balita, pagdating sa news editor niyan, wala na yan. Kumbaga talagang pinipilter na. Ang masakit dito, baka nga inaano niyan, kumbaga inilalako na, o ilalabas ba namin to o hindi namin ilalabas. O, di ba? O, may katapat na halaga para ang isang balita ay hindi na lumabas. Yun yung mga yun yung mga ginagawa. Kaya ang sa mga sa social media kasi ito natutunan na ng taong bayan sapagkat kapag ang taong bayan nanonood katulad ng mga ganito ng mga live ultimano agad-agad silang nakakapagpahayag ng kanilang damdamin katulad dito si Babet ang pinagsasabi ni Bangag Marcos Jr. ay wala na sa katotohanan. Saan galing yan? Sa ordinaryong taong bayan. Diba? Sa ordinaryong taong bayan. Diba? Katulad dito. Katulad nitong comment ni Rand M. Wright. Diba? Dapat talagang makita ng mga tao na ang nangyayari sa ating bansa ay pinangungunahan ng mga leader na ang tanging layunin ay palawakin pa ang kasindikatuhang approach para makontrol ang bansa. Diba? Malinaw Malinaw na yung damdamin ng taong bayan ay direktang naipahahatid sa sambayan ng Pilipino o maging sa buong mundo. Ito yung damdamin ng taong bayan taliwas sa sinasabi, sa ibinabalita ng mainstream media. Yan ang pagkakaiba. Kaya papaano pa nila masusupil itong mga lumalabas sa social media mismong taong bayan ang direktang nagpaparticipate. Direkta na talagang nagpapahayag ng kanilang mga damdamin, ng kanilang mga opinyon. Diba? Ito, diba? Hindi matatawaran ito. Hindi matatawaran sapagkat ito yung damdamin Ito yung damdamin ng taong bayan. Ito yung damdamin nilang ipinatutungkol sa mga leader ng ating bayan. Saan ka ba naman nakakita ng kagaya nito? Madami pa ang may mga tama sa utak. Maraming makakapal ang mga pagbubuka. Lalong-lalo na ang nandyan sa Malacanang. Puro fake news. Kanino galing yan? Doon sa OFW na si Arcilia Senya. Di ba? Kung nakikinig lamang kayo, kung kinukuha na ninyo ng opinyon, ang mga taong katulad nito, mga ordinaryong tao na napakalaki ng ambag sa lipunan. Bakit? Isa sila sa mga nagpapadala ng dolyares sa ating bansa. Isa sila sa mga katuwang ng ating
ekonomiya. Di ba? Kaya eto no, katulad niyan, galing kay Edgardo de Guzman. Ma-impeach man si Sara dahil sa mga kalokohan, makikita natin yung kulay. May basti Duterte, di ba? Kaya nga eto kumbaga sa ang taong bayan, inihahayag nila ang sarili nila. Anong sabi ng taong bayan sa pamamagitan nitong si Edgardo de Guzman? Di bale, kahit pagurgurin nyo yan si Sara, merong sisibol, meron at merong kaming reserba. Di ba? Sino? Si Baste. O di ba? Dito pa lang nakahanda na ang damdamin ng taong bayan. Kahit na ano pa ang gawin ninyo, sabi nga, durugin nyo man ang bungo namin. Tagtarin nyo man ang katawan namin, may babangon at may babangon. Di ba? Yan Yan yung talagang, di ba? Yan ang damdamin ng taong bayan. Kaya nga, para kay Ami, no? Tantwi Kugo, no? Sabi nga niya, tumpak, di ba? Tumpak daw. Di ba? Kasi ito, yung mga nais na makita at marinig ng taong bayan, hindi yung panay sugar-coated, hindi yung puro pagtatakip. Katulad yan, yung mga nangyayari ngayon. Hindi ba? Saan ka nakakita na nagkaroon ng distraction ng dangerous drugs o ng mga illegal na droga o nakakatakot na droga na yan, mapanganib na droga, katulad ng shabu, katulad ng cocaine. Diba? Kung matatandaan ninyo, diba, kamakailan lang, sunod-sunod, yung mga nakukuha, nare-recover, hindi nahuhuli, nare-recover na lumulutang na mga ipinagbabawal na gamot. Hindi ba't ito ay pinangunahan, pinresenta pa ni Bongbong Marcos at pinangunahan niya rin yung pagsisira dito. Pero ang isa sa nakakatawa dito, sa kabila ng ito ay sinunong, sinunong. Nung in-examine ito matapos yung ginawang distraction o pagsunog doon sa mga dangerous drugs na yon, hindi ito nagpositibo sa kahit anong uri ng ipinagbabawal na gamot. Bakit? Alam nyo, hindi naman sa eksperto tayo sa larangan ng pagsusuri ng chemical o hindi tayo chemist, hindi tayo licensed chemist o registered chemist. Pero, bilang experience ko, bilang isang drug enforcement officer, kapag kami ay nakakakuha, halimbawa, ng mga paraphernalia, katulad ng mga tuter, katulad ng aluminum foil, katulad ng mga wok o mga glass tube na ginagamit doon sa pagsipsip ng usok ng shabu, kapag ito kasi ay inaapoyan, ay nagkakaroon siya ng usok. At yung substance na yun, nag-iiwan ito ng residue. Nag-iiwan siya ng residue. Kung bakit yung sinunog ng mga illegal na droga hindi nagkaroon ng bakas, hindi nagkaroon ng mga ng mga latak na ito ay nagpapatunay na ipinagbabawal na gamot. Kaya nagkaroon ng distraction, kaya nagkaroon ng katakot-takot na media exposure, ginawang sensational, yung dami, yung tonelada, yung bilyong-bilyong halaga ng illegal na droga sapagkat ito ay natuklasang illegal na droga. Pero nung ito ay isinalang doon sa distraction facility ng ipinagbabawal na gamot, matapos itong sunugin, hindi kinakitaan ng anumang residue na nagtataglay na ito ay illegal na droga.
Kaya nga, yun yung isa dun sa nakakapagtaka. Ano na namang, peking balita ang pwede nilang sabihin para lamang tayuan, panindigan na ito ay nagkakaroon ng chemical reaction. Mismong mga adik sa kanto, kayang ipaliwanag yan. Alam niyo mga kapatid, yung mga adik sa kanto, kapag sila ay sumisinghot, ng ipinagbabawal ng gamot, katulad ng methamphetamine hydrochloride, o yung kilala sa taguri na shabu. Yung shabu, white crystalline substance yun, para siyang tawas. Ito ay talagang nilalagay sa isang aluminum foil o sa takip ng takip ng resealable cup ng soft drink, ginagawang wok, o kaya nasa glass tube. Kapag ka ito ay inapuyan, uusok yan, natutunaw. Pero yung usok na yon o yung substance na yon ay nagkakaroon siya o nag-iiwan siya ng residue. Hindi lang marka, nag-iiwan siya ng residue. At kapag ito ay pina-examine, ay nagpupositibo sa ipinagbabawal na gamot. Ano ang pagkakaiba doon sa sinunog na illegal na droga na ginamit ng mga drug addict at saka doon sa malakihang pagsunog? Di ba? Kung ang kandila nga ang kandila, pagka inapuyan mo yan, sinindihan mo, natutunaw. At pag natunaw yan, nag-iiwan ng bakas ng kanyang lumipas. Kandila pa rin. Kandila pa rin yung kanyang iniiwan. Katulad din yan ng illegal na droga tulad ng shabu. Marami. Marami doon sa mga sinunog na yun ay galing doon sa methamphetamine hydrochloride na kilala sa tawag na shabu. Bakit wala? Yun ang nakakapagtaka. Hindi ba? Ang pintura, sinugin mo, magkakaroon pa rin, mag-iiwan niya ng bakas, mag-iiwan niya ng latak na ito ay galing doon sa compound ng pintura. Gasolina, di ba? Gaas, di ba? Magkakaroon ito, mag-iiwan ito ng marka. Bakit? Itong sinira na ito na bilyong-bilyong halaga, tonelada, yung tonelada, bakit walang iniwang bakas? Diba? Lumalabas, na nagkaroon ng diversion. Kung merong chemical diversion na binabantayan kami noong panahon ko sa PIDEA, yung mga muriatic acid, yung mga yung mga tawag doon CPEX, controlled precursors and essential chemical. Yun yung mga yan, acetone, isa yan sa mga ginagamit sa paggawa ng shabu, muriatic acid, phosphoric acid, di ba? Yung iba't ibang mga asido yan, na pag pinagsama-sama nakakabuo ng ng shabu. Meron diyang mga ginagamit, katulad yung mga gumagawa ng mga PCB, printed circuit board. Yung kung familiar kayo sa mga electronics, yung mga pinaghihinangan ng mga ng mga capacitor. Yung kulay green siya na parang may mga mapa-mapa, di ba? Yun ginagamit yan. Pagtunaw ng mga IC ng mga computer para ma-retrieve yung mga ginto, gumagamit yan ng mga chemical. Ngayon, ang binabantayan namin doon ay yung mga importer ng mga chemical na yan kung na i-divert. Katulad doon toluene. Yung toluene kasi, ginagamit ito pandikit. Yung mga ginagamit doon sa mga PVC door, yan, yung mga ginagamit sa mga mighty band, yan, toluene yan Toluene yung at ginagamit din yan sa mga pintura. Pagka itong mga mga negosyante na to, nag-i-import sila ng mga ganyan, ngayon binebenta yan doon sa mga yung mga
yung mga gumagawa ng mga shabu, yung mga may mga laboratorio. Yan yung mga chemical diversion. Kaya, itong ginagawa na ito, yung nangyari na yan, ano, na pagkakaroon ng negatibong resulta sa dangerous drugs, itong nakalipas na distraction, abay, hindi dapat ito ipagwalang bahala. Ha? Kaya ito, tingnan ninyo, nung lumabas ito, inulat ito ng chemist ng PIDEA, no? Na sinabi niya na yung isinagawang distraction at nagsagawa sila ng post audit o post examination doon sa distraction na isinagawa ng PIDEA kasama si Pangulong Marcos negatibo sa ipinagbabawal na gamot. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Ngayon lang nangyari yan. Ngayon lang nangyari sa panahon nitong si Bongbong Marcos. Di ba? Ngayon lang nangyari. Di ba? Saan dinala? Ang tanong, ano yung sinunog? Di ba? Ano yung sinunog? Doon sa destruction facility. Kung ito nagnegatibo, ano yung sinulog? Di ba? Sinasabi pa nga niya, bago sunugin, di ba? One day, bago sunugin. Di ba? Sabi niya, dati-dati, halimbawa, 100 kilo, yung subject for destruction, ang nangyayari, 20% na lang. O di ba? Merong pagdududa doon sa kanyang isipan. Sino ba lamang ang nagsasagawa ng distraction? Wala namang ibang nagsasagawa ng distraction kundi ang PIDEA. So, ibig sabihin, duda siya dun sa PIDEA. Ang tanong, magagawa ba ng PIDEA yan? Yung magne-negatibo, isi-switch, magkakaroon ng switching, ikalukuhan. Ako'y sa tagal ko dyan, sa tagal ko, na panunungkulan ko bilang isa sa mga naging hepe ng isang dyan sa PIDEA, ay hindi nangyari yan. Hindi nangyari. At nagkakaroon talaga ng random examination doon sa mga isinasalang, doon sa mga distraction. Pero bakit ngayon mukhang iba? Iba yung nangyayari. Diba? At ito, malalaman mo lang na napapag-usapan sa pamamagitan ng social media. Ngayon tatanungin kayo, ito bang naganap na distraction kung saan paniwala ang sambayan ng Pilipino, ang buong mundo, na yung sinira nila, na yung sinunog nila, totoong ipinagbabawal na gamot. Di ba? Baka nga mamaya, sabi nga, talaga tawas at asin na lang Di ba? Tawas at asin na lang yung mga inano dun Di ba? Sobra na ito. Di ba? Sobra na yung panggagagong ginagawa sa atin. Sobra. Sobra na. Ninanakawan na tayo ng pondo, nilulustay na yung pondo, pati ba naman yung mga ebidensya, pati ba naman yung mga ipinagbabawal na gamot na dapat sana sinisira, naipapalik pa sa kalsada. Di ba? Sobra. Kung meron bang sanang dapat sisihin dito, talagang kumbaga sa yung mga bumoto, di ba? Sobra. Kaya nga sabi nga ni si Daisy Hagener, ang kapal ng konsensya ni Marcos. Mapapalik na naman tayo. Ang adik ba may konsensya? Diyos ko, di ba? Wala Talagang grabe. Sobra. Sabi nga ni Arcelia Senya, drama ni Bobo tong listang bangag kuting. Di ba? Sobrang kadramahan yan.